Praise. Hallelujah! Once again, God is good all the time. Hallelujah! Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi nga dito sa Psalms 118 verse 21, "This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it." Amen! Hallelujah! Come on, church! Ipalakpak mo yan para sa ating Panginoon. Hallelujah! We sing! Whoa, whoa! Whoa, whoa! This is the day! This is the day you made. I will rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I will rejoice and be glad in you. Whoa, whoa! Pwede ka ba makita yung mga kamay na yan? Oh, this is the day. This is the day you made. And your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I will rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, It sounded as to me. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, and with every day I will praise. Whoa, whoa! Itas mo yung mga kamay mo. Oh, and this is the day you made. I will rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I will rejoice and be glad in you. There is a supernatural praise. Taas mo yung mga kamay mo. Up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, and with everything you shout, I will praise. We will praise. So my heart will sing. You are good. And with everything I will praise. We will praise. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Sige kapatid, ipalakpak mo yan at ideklara mo si Panginoon na pupurihin natin siya. Dahil hindi sapat lahat ng to. Amen? Hallelujah. Come on! This is the day. This is the day you made. So I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made. So I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Sige kapatid, sabihin mo yan sa Panginoon. Whatever comes my way, I rejoice in for the last time. so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Whoa, 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 whoa. Sing so my heart. So my heart will sing. You are good, you are good, and you are good. Everything, sing I will praise. We will praise once
Lord, maraming salamat dahil dinala niyo kami sa lugar na ito, God. Hindi pagkakamali na nandito ka. Amen? Dahil nasa Diyos ang tunay na pahinga. Amen? Hallelujah! Come on, church! Palakpak mo yan! Hallelujah! We sing! Searching the world, the lost will be found, and freedom will live as one we cry. Ang hina naman ng mga palakpak na yan! You tie the ropes again, my God, I only ever give my all. Hallelujah! Taas mo naman yung mga kamay mo para sa ating Panginoon. You sent your Son from heaven to earth. You delivered us all, eternally heard. I searched for truth, and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise, and all we are today. What's it? Take it all, take Hallelujah! Thank you, God. You sent your Son from heaven to earth. Ideklara mo yan. Eternally heard. I searched for you, and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. Hindi ba yung may kasamang talon? Whoa, our praise, and all we have today was take it all, take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise, and all we have today was take it all, take it all. Hallelujah! Patuloy mo yung ipalakpak. To the one who heals the blind, Following the shining light. In you and the power to save the world. My life. Once again, with declaration. Following the shining light. In you and the power to save the world. My life. Palakpak mo yan, yung malakas. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi nga sa Matthew chapter 22, verse 37. Love with all your and with all your and with all your hindi lang katiting para sa ating Panginoon, kundi buo. Amen? Dahil hindi deserve ni Lord ang mga katiting na yan. Once again, we say, hallelujah. Patuloy mo lang yung ipalakpak. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed. Itaas mo yung mga kamay mo. Oh, our praise, and you know we are today. Pwede! Take it all. Pwede ka bang tumalon para sa ating Panginoon? We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise, and you know we are today. Pwede! Take it all, take it all. Jesus, we're living for you. Napakasarap magsuri sa inyo, Panginoon! Whoa, I pray, you know we are today. Pwede! Take it all, take it all, take it all. Hallelujah! And now, we will declare that He is the only way! Hallelujah! Thank you, God! Hallelujah! Hindi sapat to, Panginoon, para pasalamatan ka po, God. Hallelujah! I lay my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. I turn to you when you were always there. Troubled times it's you. I think I put you first. That's all I need. I hope along I am. Sigaw mo yan! And we will sing! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus.
Once again we sing. You are always, always there. Every how and everywhere. Your grace about so deeply within me. Pwede ba yung may kasawang sway yung palakpak na yan? Forever change. Yesterday, today, the same. Forever to forever is your way. The one way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. The one way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. The one way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you, we're living on faith. Ilakas mo yung boses mo. Then you are the way. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you, taas mo yung mga kamay mo. Once again we sing. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. The one way. One way. Jesus, you're the only one that I can live for. The one way. One way. Jesus, you're the only one that I can live for. One way. One way. Jesus, you're the only one that I can live for. One way. Jesus, you're the only one that I can live for. Hallelujah. Ipalakpak mo yan. Thank you, God. Give all the praises. Hallelujah. You deserve. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Isang malakas na palakpak ulit para sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. We are here, Panginoon, because we are martyrs. Uhaw kami sa inyo, Panginoon. Lord, continue to charge us, O God, para sa dadating na buong linggo na naman, Panginoon, na madaming battles, madaming struggles na naman nakaharapin. Pero kakayanin namin yon, Lord, dahil kasama ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, therefore, know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations. Ipalakpak mo yan. Napakabuti ng salita ng ating Diyos. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Let this song be a prayer. Hallelujah. We will declare na hindi mo kami binibigo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. We are the people of the Lord, chosen by grace, filled with His praise. We are the army rising up to
covenant for 1,000 generations. Unfailing love, unfailing love, pour out on us for 1,000 generations. Faithful God, so faithful God, and He gives His covenant for 1,000 generations. His unfailing love poured out on us for 1,000 generations, 1,000 generations. 1,000 generations. You're the God of covenant. We believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. God of the covenant, we believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. God of the covenant, your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. God of the covenant, we believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. God of the Once again we sing. He's so faithful, God. He gives His covenant for 1,000 generations. It's unfailing love. Kaya mo na gawin ngayon ang mga himala. Ngayon pa lang. Ang tunay na hindi ka nagbabago, Panginoon. Sige, kapatid. Deklara mo yan. Pinanalo na ng Panginoon lahat ng battles mo. Fulfill your covenant. There is no power that limits your greatness, God. The doors of promises, I see what all can now. I know right here, right now, I'll see those walls go down. Just like you did before. Limits your grace.
just like you did before. Fulfill your promise. There is no power. You mix your greatness, God. Heard of your promises. I see wide open now. 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 My God has never failed. Sige, sigaw mo yan sa Panginoon. Itaas mo yung mga kamay mo. Tanggalin mo lahat ng worry dahil nandito ka. Kasama ka ni Lord ngayon. Can break my limits now. You won't fail me. You'll never fail me. My God does never fail me. Yeah. Nag-aapoy ng puso. Punong-puno ng pagmamahal, Panginoon. Hallelujah. He holds the power that can break my limits now. He won't fail me. Sige, kapatid. He'll never fail me. My God has never failed me. My God has never failed me. He will deliver me. I know He holds the power that can break my limits now. He won't fail me. He'll never fail me. My God has never failed me. You never failed me, Lord. I know He holds the power that can break my limits now. You won't fail me. You'll never fail me. Oh, He won't fail me. You'll never fail me. You never fail me, God. You won't fail me. You'll never fail me. Once again we sing, You won't fail me. You'll never fail me. Ipalakpak niya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You deserve all the adorations of God. We adore everything to you, Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Yan. Hello, good morning po sa lahat. Pakibati ang inyong bagong ligong katabi. Amayin nyo muna. Kapag hindi bagong ligo, huwag niyong batiin.
Okay, good morning po. Napakaganda po no na grabe ang bilis ng panahon talaga. Kaya kailangan hindi natin sinasayang. Amen? Kasi alam niyo po ba kung anong linggo na ngayon? Last week na, 4th Sunday na ng March. May 5th Sunday pa pala. Bakit ako nag-preach pala ngayon? Okay, may 5th pa pala. Pero ang bilis no, patapos na. Parang kailan lang, January, mamaya, Pasko na, di ba? Ay, nako. At napakaganda po, malapit na po ang ating 15th anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon. April po ito, pero sa availability po ng ating speaker, ang ating regional overseer, sa May 3 po ito gaganapin. Ayan. So invited po ang lahat sa Boracay. Hindi po. Sa Tikling po tayo. Ayan. Nawa po makapunta ang lahat. Ha. Ngayon, kapag meron pong problema sa sasakyan, bibilan namin kayo. Meron po tayo dito. So, ayun po, pwede naman pong makisabay or kung meron naman po kayong sasakyan, pwede nyo din pong i-offer para sumabay. Ayan. So, punta po tayo ngayon sa tema natin ngayong March. Ayan. So, ano po ba yung tema natin? Let's grow. Isa po, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Let's grow. Ayan. Tayo po ay lumago, lumaki. Ayan. Wag lang sana physically kasi napansin ko, lumalaki na naman yung tiyan ko. Ano ba yan? Pero yun nga, let's grow. Naku, pambira. Sino po ba dito yung gustong lumago sa kaniyang pagiging Kristiyano? Amen. Di ba gusto po natin yun na lumago tayo? In fact, di ba po, January, may mga New Year's resolution po yung iba sa atin. Kalimitan po, physically, kailangan maging fit. Ngayong March, nakalimutan na. Pero nawa po, ito pong resolution natin, kung meron man sa paglago sa pananampalataya, paglago sa relationship kay Jesus, ay napagpapatuloy po natin bawat araw. Amen po ba? Recap lang po, ano po ba yung mga nangyari sa nakaraang linggo. Una po, week 1, ang title po ng preaching ni Pastora ay From Stuck to Unstoppable. Ayan. Natatandaan niyo po ba kung tungkol saan ito? Ito po ay tungkol kay Caleb, kung saan wala naman po siyang ginawa na sablay, pero nadamay. Tama po? 40 years siyang naging stuck. Ayan. Dahil sa mga naging pasaway na kasama niya na mga Israelita. Pero ano pong nangyari? Pinakita po dito na kapag ikaw ay stuck, at magpatuloy ka sa pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, in due time, you will receive, in God's perfect time, you will receive God's promises in your life. Amen ba? So brothers and sisters, sometimes ganun, no? You will get delayed, sometimes kasalanan mo, sometimes hindi mo kasalanan, but there will be sometimes delay in experiencing God's promises. May mga pinanghahawakan kang pangako, pero minsan, you feel like stuck. The encouragement during the first week is, stay put, remember that just be faithful, continue to obey, because the Lord is always faithful and in His perfect time, you will experience what you are praying for. Amen po ba? That's why you will be unstoppable. Sige po, palakpakan natin Panginoon. Second week, growing pains. Ayan. Nung second week po, pinag-aralan natin isang paglago, isang area, paglago bilang Kristiyano, paano lumago spiritually, ang ating pananampalataya, paano. It's inevitable na may mga trials na darating sa buhay mo. Diba? Katulad po ni Job, may mga trials. Si Paul, merong pinanalangin na tinik, na mawala, physically sa kanya. Pero sometimes, di ba, parang minsan hindi sinasagot, yun pala, may mas magandang purpose ang Panginoon sa iyo. Yung mga trials pala, kaya mo nararanasan, ay dahil ikaw ay hinuhubog nito. Maganda pong example dito yung ginto, no? Ang ginto pala, kailangang dumaan sa apoy para maging pure. Amen? At ganun din po pala tayo, sabi rin po sa Bible, iron
sharpens iron. So as a man, parang ang mga tao, kailangan bawat isa para ikaw ay mas mahasa. Hindi naiiwasan, magkakaroon ng kiskisan, pero magpatuloy ka. Kasi iyan ay paghahanda sa iyo ng Panginoon para sa purpose niya sa buhay mo. Amen ba? So brothers and sisters, minsan, naiisip natin na parang kung kailan naging Kristiyano, parang bakit ganun? Kung kailan parang sinuko ko na sa Lord, saka pa ako nakaka-experience ng mga ganitong problema. Pero ang sinasabi ng Panginoon, it is necessary if you're experiencing that so that you will have spiritual maturity. Baka kasi kapag hindi tayo nakakaranas ng dapa, hindi tayo nakakaranas ng sakit, hindi tayo lumago, hindi tayo mag-mature. Baka habang buhay, baby tayo. Amen po ba? Tingnan niyo yung katabi niyo kung baby pa mukha. Hey, baby face. Buti na lang sa mukha lang, pero wag naman sana magstay dyan sa ating espiritu. Amen po ba? Amen. Sige po, amen ang baby face. Wow! Pero amen ang nananalangin na hindi maging baby ang kanyang spiritual na buhay. Amen. Di ba? Huwag tayo manatilang baby. Sayang naman yung banat-banat mong ganyan. Pero pagdating po sa week 3, ayan, blessing in the crushing. Pambira, ni next level ni Pastora yung preaching niya. Yung second week, normal lang. Normal lang na may mga sakit, naranasan mo, inevitable yan. Pero hindi lang sakit lang pala mararanasan mo. Minsan may pagpiga pa, di ba? Minsan hindi lang sakit, minsan may dinidikdik pa. Amen? Yung nasugatan ka na, pinatakan pa ng mertiolit. Ganon, di ba? Sobrang sakit. Bakit? Kasi ang nais ng Panginoon, kumatas kung ano yung nasa loob mo. Amen? Kung yan mabuti, kung yan ay ang nasa loob mo, nasa puso mo ay kabutihan, ang glory ng Panginoon, kapag kinatas ka, yun ang lalabas sa'yo. Pero kapag medyo sablay-sablay pa, nako, pag kinatas yan, baka medyo maantot pa. Amen ba? Kaya yun pala necessary na kapag sa paglago, kailangan i-expect mo, merong sakit, may dikdik, tama? Sometimes may delay. Pero kailangan lahat yan para ikaw ay lumago. Amen? Ngayong huling linggo, babalik tayo sa simula. Wow! Kailangan lumago, pero dapat kasi pala, kailangan nating maalala na ang paglago nagsisimula sa maliit. Amen? Kailangan yung itatanim mo, dapat tamang buto. Para yung lalago, yung tamang halaman na gusto mo. Amen po ba? May nagtanim ba dito ng mangga ang tumubo rambutan? Wala. Try nyo mamaya. So kung gusto mo pala na magtanim, kailangan ayusin mo muna kung ano yung ilalagay mo. Itatanim mo, dapat buhay. Kasi minsan naman po, di ba, may mga buto na patay. Amen? Yung hilaw na buto, halimbawa, buto ng mangga pero hilaw pa, kapag tinanim mo, hindi pa yun tutubo. Amen? Yung buto ng buko ba yung buko? Hindi ko po alam. Pero kapag hindi pa hinog yung buko, hindi pa magulang, at yun ang tinanim mo, hindi po yun tutubo. Di ba? So kailangan may panahon, kailangan totoo, kailangan buhay yung itatanim mo para ito'y tumubo. Kaya yun po ang babalikan natin ngayon, little versus small. Sabihin nga po natin, little versus small. Bakit natin pinag-aaway yan? Ba't may versus pa yan, Kuya Benedict? Ano bang kaibahan yan? Anong kaibahan ng little at small? Ano po ang Tagalog ng little? Maliit. Ano pong Tagalog ng small? O, anong pinag-aaralan natin ngayon? Pares lang naman pala. Di ba? Pero ang pag-aaralan natin, ano ba yung little at small na faith na lumalago? Bakit ba natin to ginawang title? Little versus small. Alam niyo po kasi, nung nagbabasa po ako, medyo may isa pong story na naguluhan talaga ako. Sabi ko, kasi nakita ko po dito sa istorya na to, isang little faith at isang small faith. So,
yung little faith na hindi nag-work, pero small faith na nag-work. Bakit? Anong difference? Ano kaya yung dahilan? Parehas namang maliit. Sabi nyo nga, nung tinagalog nyo, ang little ay small, ay, baliktad. Ang little ay maliit, ang small ay maliit. Meaning, ang little ay small. Tama? Pero bakit ganun sa story na to, mababasa po natin, sinabi sila, pero may dalawang bagay na nangyari. Or dalawang outcome na pwedeng mangyari. So sige po, tayo po ay magbabasa. New International Version po yung version natin ngayon, Matthew 17:14-20. So sabi po sa verse 14, when they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Ang nangyari po nito, ang konteksto po galing po sa Transfiguration. Meron pong alam niyo po ba yung Transfiguration? Hindi po yung nagtatransform na Voltes 5 parang ganyan. Transfiguration po, yung si Jesus po nagtransform into a glorious form, tapos kasama niya po si Elijah, saka si Moses, nakita po yun. So galing po sila doon, nakita po ng mga disciples yung himalang iyon. Tapos after po noon, sometime, ayan po, meron pong isang tatay. Sino po ang tatay na dito? Wala? Sige po, mag-amen nga yung mga tatay, hindi ako papayag na wala. Sino po ang mga tatay na dito? Amen. Maging proud kayong tatay kayo o baka hindi nyo pa, kinakatatuan nyo pa yung anak nyo. Hindi po, wag po kayong mag-alala. Anak nyo po yan. May isa pong tatay na lumapit sa Panginoon at lumuhod sa Kanya. Brothers and sisters, dito pa lang, alam mo na desperado yung tatay. Bakit? Kasi ang mga tatay, matitikas. Hindi basta-basta lumuluhod yan. Tama? Pero dito po alam natin na pag may pinagdadaanan, gaano kabigat. Nakita po natin, verse 14 pa lang, a man approached Jesus and knelt before him. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. Panginoong Jesus, maawa ka naman sa anak ko. Inaatake ng epilepsy. Parang ganyan po yan. Seizures. At sobrang nahihirapan. At sa sobrang hirap po, pambihira, yung bata, kaysa sa sahig, kadalasang inaatake at dun bumabagsak. Saan pa siya bumabagsak? Sa apoy at saka sa tubig. Ano ba yan? So kapag halimbawa naglalakad siya, na sahig lang, hindi pa siya inaatake. Tapos pag may nakita siyang apoy, uy, apoy! Bag. Ganun po yun. Tapos kapag may nakitang tubig, aatakihin ulit, babagsak, pambihira. Ganun ba yun? Nakakaawa naman, no? Sa dami-daming pwedeng bagsakan sa apoy o sa tubig pa. Pero ganun po yung nangyari at yung tatay sobrang naawa. Alam niyo po mga tatay, mga nanay, mga magulang, kapag nagkasakit ang anak mo, hindi ka mapakali. Tama? Sobra talaga na, Lord, parang gusto mo, ako na lang Lord, ako na lang magkasakit, wag na yung anak ko. Amen. So nakikita ko po, parang na-imagine ko yung nararamdaman ng tatay na to. Nagsumbong po itong tatay, sabi po niya, I brought him to your disciples, but they could not heal him. Yung mga disipulo, pag binalikan po natin sa Matthew 10, sinabi po ng Panginoon, binigyan niya ng authority. I have given you authority na to cast out unclean, impure spirits or demons. I have given you authority to heal all kinds of illnesses or sickness. Binigyan ng Panginoon ang mga disipulo ng authority para pagalingin ang mga may sakit at i-cast out yung mga demons. Pero, anong nangyari? Binigyan ng Panginoon ng authority, pero pagdating dito sa verse 16, yung mga disipulo, hindi napagaling yung bata. Verse 17, syempre, nagsumbong in a crowd. Sabi ng Panginoong Jesus, you unbelieving and perverse generation. Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me.
Mainly po sinasabihan niya dito yung mga disipulo niya, ano ba naman kayo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Hanggang kailan ako magtitimpi sa inyo? Sige, dalhin nyo na yung bata dito. Sinabi po ng Panginoon yun, hindi para ipahiya yung mga disipulo. Siyempre, sinabi po yun ng Panginoon para ipaalala na hindi ang Panginoon o ang Diyos ang may problema kaya hindi gumaling yung bata. Kundi, yung mga disipulo ay unbelieving. Brothers and sisters, we have God's promises in our lives. Amen? And God has given us authority. Amen? Dahil ang Panginoon ay naninirahan sa puso nating mga Kristiyano, we have the authority to cancel or to over all the powers of the enemy. So nothing should harm us. Luke 10:19. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and overcome all the powers of the enemy. Binigyan tayo ng authority ng Panginoon. Pero bakit ganun? Yung mga problema na nararanasan natin o yung mga kasalanan na hindi natin mabitaw-bitawan, palaging nagtatagumpay sa buhay natin. Ang sabi ng Panginoon, yung mga disipulo, they're not able to heal that person, that child, kahit meron silang authority, it's because they are unbelieving. So dapat may heart check tayo. Kung meron tayong pinagdaraanan na problema, meron tayong sinusuko na kasalanan, pero hindi pa rin natin mapigilan, hindi pa rin natin matigil, mag-heart check tayo. Perhaps we have unbelief. Pagkatapos po nito, pinakita ng Panginoon na ang problema, hindi sa authority, hindi sa Panginoon, hindi sa Diyos, kundi sa mga disipulo kasi sa verse 18, Jesus rebuked the demon and it came out of the boy and he was healed at that moment. Si Panginoong Jesus, nirebuke yung demon at napagaling agad yung bata. Siyempre, yung mga disipulo nagtanong. Then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? Nung sila sinalangang po, tinanong nila, Lord, bakit hindi namin napaalis yung demon? Lord, bakit yung problema ko hindi ko mapaalis? Lord, bakit yung kasalanan ko hindi ko maalis? Bakit yung bad habit na to hindi ko maalis sa buhay ko? Why couldn't we drive it out? He replied, because you have so little faith. Sabihin nga po natin, little faith. Dahil maliit yung pananampalataya mo. Pero dito po ako nagkaroon ng confusion. Brothers and sisters, bibigyan ko po kayo ng palaisipan din at unti-unti nating hibayin. Ayan. Dito na po ako medyo nalito, kaya pinagpray ko kay Lord, pinag-aralan ko. Bakit? Kasi hindi daw napalayas yung demon, hindi nag-work yung authority na binigay ni Jesus because of little faith. Pero sabi niya, sumunod, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Kaya mo hindi napalayas yung demon, hindi nyo napalayas yung demon, hindi nyo naalis yung bad habit mo. Ina-apply ko lang po sa buhay natin ngayon, kaya hindi mo maisuko yung habit mong yan kasi maliit yung pananampalataya mo. Kung meron kang maliit na pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa, pwede sana. So ano ibig sabihin nito, Lord? Di ba nakakalito? Kasi ang mustard seed, kapag ginagamit po ang expression na to sa panahon ng mga Hudyo noon, ang ibig pong sabihin nito ay insignificant, small, tiny, maliit. So kapag tiny yung pananampalataya, pwedeng mag-move ng mountain, pero dahil hindi mo nagawa yung pinapagawa na pag-cast out ng demon dahil maliit ang pananampalataya, anong ibig sabihin nito?
So, brothers and sisters, ito po ang pag-aaralan natin. Ano po ba yung difference ng little versus small? Ready na po ba tayo? Amen. Ayan. Sino po dito ang gustong maging little? Wala. Siyempre, ako gusto ko maging little yung chan ko. Pati small. Ayan. Pero tingnan niyo po dito, pag pinag-aralan natin, may 5 beses po na sinabi ang Panginoon na little faith sa Gospels. Yung una po, ayun, mamaya babalikan po natin yung kaninang sinabi ko, pero yung pinakauna po sa Mateo, nung sinabi po ng Panginoon na kung yung mga halaman, yung mga damunga, dinadamitan ng magaganda ng Panginoon, kahit kinabukasan, malalanta na, mawawala na. Ang nire-refer po, di ba, yung mga bulaklak sa mga grasslands, ganyan. How much more na na hindi ka i-clothe ba ng Panginoon, di ba? Bakit ka magwo-worry? How much more will He clothe you? You of little faith. Yan yung unang pagkakataon na sinabi ng Panginoon yung little faith. Yung nagwo-worry ka. So ang unang indikasyon pala, little versus small, ang little faith pala, yung pananampalataya na hindi nagwo-work kasi puno ka ng alalahanin. Ayan. Sino po ang may alalahanin dito? Ayan, di ba? Parang ayaw na nating sabihin, baka sabihin ni Kuya Ben, wala akong pananampalataya. Pero brothers and sisters, normal. Kasi may worry ka talaga. Normal sa tao na mag-worry. Bakit? Kasi, bakit sinasabi pala nito? Anong indikasyon na ito yung parang little faith? Kasi, kapag nag-worry ka, sobra yung anxiety mo at yung stress mo, nagmabahala ka, parang sinasabi mo, na hindi ka nagtitiwala sa provision ng Panginoon. Yung nag-worry ka na wala kang pangkain bukas, walang pambaon ng anak mo bukas, buti na lang, bakasyon na. Di ba? Nag-worry ka kung anong mangyayari sa hinaharap. It's like saying na you are not trusting God's provision in your life. But brothers and sisters, let me tell you, that all of us experience this. Tama? Na, oo nga, sorry Lord na nag-worry nga ako kasi meron akong mga bills. Sino po ang may due date ngayon? Judith. May utang. Sino pong may utang? Amen. Walang bayaran. Hindi ko po tinatanong para bayaran ko. Di ba po? Meron kang pinoproblema na debt, nagwo-worry ka sa career, sa expenses, sa tuition, money, bills, rent. Napakadami mong pwedeng i-worry. At natural yan bilang tao na magwo-worry ka talaga. Amen? Pero God is reminding you that our God is a God who provides. Amen. Sige, palakpakan po natin, Panginoon. Our God is Jehovah Jireh. Kung kailangan mo yan, ipoprovide sa iyo ng Panginoon yan. Kung para yan sa ikakabuti mo, hindi yan pagkakait ng Panginoon sa iyo. Kaya kung kailangan mong makabayaran yung utang mo, ihidulog mo sa Panginoon kasi tutulungan kanyang mabayaran yan. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. So, brothers and sisters, maganda rin po yung sinabi ng Panginoon, no? Cast your worries, your anxiety to Him because He cares for you. Buti na lang may Panginoon na nagki-care sa atin. Amen. Thank you, Lord, that you care for me. Minsan sablay ako, nagwo-worry ako, kaya nga, sige nga po, Lord, isa ako dito sa mga little faith na to. Pero thank you. Because if I cast this worry to you, I know that you will take care of me. Amen po ba? Sige po. Ngayon po, pangalawang little faith na sinabi ng Panginoon, yung una, worry, tandaan po natin yon para ma-check natin puso natin, ay, nagwo-worry na ako. Hindi na to galing sa Panginoon kasi ang Panginoon ko ay nagpo-provide. Pangalawang little faith po na sinabi ng Panginoon sa Matthew, ay yun pong tungkol sa nasa bangka sila kasama ang Panginoon, yung mga disipulo nasa bangka, pero biglang bumagyo.
At biglang kumulog, lumakas ang alon at sila'y natakot. Ano pong ginawa? Sabi po dito ni Jesus, "You of little faith." Sabihin po natin ulit, little faith. Why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Why are you so afraid? Brothers and sisters, this is the reality of life. Sometimes we worry, sometimes we also have fears. Tama po ba? Pero yung little faith pala na sinasabi, kapag merong fear ka na na-overwhelm ka na, you're like saying na, Lord, hindi ako nagtitiwala sa protection mo, kaya natatakot ako. We forget that there is a God who protects us. Kaya sorry Lord, minsan sablay na naman pala ako dito. Nakakadalawang points na ako Little faith kanina dahil nagda-doubt. Little faith ngayon dahil merong takot. Natural lang po yan kasi marami po talaga tayong takot. Takot tayong mag-fail. Tama? Gusto natin maging successful kaya pag may tinry tayong bagay, ayaw natin ng failure. Takot din po tayong mamatay. O sige, ako na lang. Takot din tayong tumanda at kumulubot ang balat. Amen? Amen, isa lang. O sige, siya lang po ang may libreng pabotox mamaya. Hindi po. Di ba? Takot tayo sa sakit, takot sa sakit na disease at sa sakit na pain. Tama? Marami po tayong fears. But if this overwhelms our lives, if this affects our relationship and our trust with God, ay brother, sister, little faith yan. Kailangan po nating i-check ang puso natin kasi kailangan nating i-determine yung tunay na faith na kailangan nating diligan na lalago. At ang pinapakita po dito ng Panginoon, ang faith na nagwo-worry, ang faith kuno pero puno ng doubt, ang faith kuno na puno ng fear, ayan ay hindi lalagong faith. At sinabi ko na po yung pangatlo na unahan ko. Sabi po dito, sa pangatlong faith, ayan, ito po ay istorya ni Peter nung siya po ay naglakad sa tubig. Nung siya ay nakatingin sa Panginoon, nakakalakad po siya, pero nung napansin niya po ang alon, lakas ng hangin, ang bagyo, unti-unti po siyang lumubog. Kaya ito po yung pangatlong little faith na sinabi ng Panginoon. Immediately, Jesus reached out His hand and caught him. "You of little faith," He said. "Why did you?" Isa pa po. "Why did you?" Isa pa po. "Why did you?" Doubt. Ayan, galit na kayo. Una po, worry. Pangalawa, fear. Pangatlo, doubt. Check po natin ang heart natin. Baka ito naman po ang nag-overwhelm sa pananampalataya natin. That we are saying we trust the Lord, but ang totoo, we doubt the Lord. Tama? It causes instability under pressure. Yung kapag pressured ka na, ang dami mo ng doubt. Kaya ko ba? Sapat na ba ako? Kamahal-mahal ba ako? Tingin mo sa katabi mo. Tanungin mo, kamahal-mahal ba ako? Sasabihin niya sa'yo, hindi. Ayan, magda-doubt ka na. Bakit? Kasi binasi mo yung paniniwala mo sa sinasabi ng ibang tao sa'yo. Ang sinasabi ng Panginoon, check mo ang puso mo. Because God is saying that I am enough in you. I am enough in your life. Kaya kung sinasabi ng iba na hindi ka sapat, magtiwala ka dahil ang Panginoon ang pupuno at magiging sapat siya para sa'yo. Amen ba? Kung may nagsabi sa'yo, ay kung nagda-doubt ka, may nagmamahal ba sa akin? Parang wala naman. Tapos titingin sa katabi, nagpaparinig. Sinasabi ng Panginoon sa'yo na mahal ka niya. Amen. Napakabuti ng Panginoon kasi dito po natin maaalala na we don't need the validation of people in our lives. God's validation is more than enough for us. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin Panginoon. Pang-ilan na po to?
4. Ayan, pang-4 na po. Una ay worry. Pangalawa ay fear. Pangatlo ay doubt. Pang-4 po na sinabi yung little faith. Nung panahon po na nagdi-discuss yung mga disipulo tungkol sa tinapay. Ayan. Tapos po, ito po yung panahon na kakatapos lang ng miracle about the 5,000 breads, the 4,000 loaves, ganyan po. Ay, 4,000 people yung napakain, 5,000 people. So, ito po yung dinidiscuss nila. Kaya si Jesus, aware dun sa discussion nila, sabi, "You of little faith, why are you talking among yourselves about having no bread? Do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000 and how many basketfuls you gathered?" Masasabihan pala tayong little faith ng Panginoon if we don't remember. Forgetfulness. Yung nakakalimutan mo yung past faithfulness ng Panginoon sa buhay mo. Yung kapag gayon po, tinanong ko sa iyo, tinanong kita, brothers and sisters, sa isip mo lang, ano yung past miracle, past yes na sagot ng Panginoon sa buhay mo, na sobrang nagpapasalamat ka dahil sinagot ng Panginoon ang panalangin mo. Kasi brothers and sisters, if you're encountering challenges, if you're encountering problems, kapag sinusubok ka, sometimes you forget that there is a faithful God. But God is reminding you today, brothers and sisters, what He did before, He can do it again now. Amen ba? Na kung dati faithful ang Panginoon, ngayon faithful siya at hindi siya magbabago. Brothers and sisters, baka nakakalimutan natin na yung pinoproblema natin ngayon, baka dati yan yung pinapanalangin mo. Na Lord, gusto ko po siya na ang makatuluyan ko nung nakatuluyan na. Naku, naging problema na. Na Lord, gusto ko po, ito yung trabaho na mangyari, ay na makuha ko, pero kung naging trabaho mo, naku, naging problema at stress mo na. Then go back to this. God is faithful, hindi ka niya iiwan sa ere. Kung yan ay kaloob ng Panginoon, dahil ito ay sagot sa panalangin mo, panghawakan mo dahil siya ang tutugon nito para sa iyo. Sasamahan ka niya hanggang dulo. Amen ba? Kaya kapag yung asawa mo, wag kayong titingin sa katabi nyo kung asawa nyo, ay problema nyo ngayon. Pero pinalangin nyo sa Panginoon, ibigay nyo sa Panginoon. Bakit? Kasi kung yan ay panalangin mo sa Panginoon at pinagkaloob niya sa iyo, ibig sabihin yan ang the best para sa iyo. At iyan ay para sa ikakabuti mo. At ngayon, bakit ganyan? Bakit ka sinusubok? Ibig sabihin, ang demonyo, ginagawa niya ang paraan para yung testimony mo ay masira. Kasi kapag sumasagot ang Panginoon sa panalangin, asahan mo na aatakihin ng kaaway ang sagot na yan. Bakit? Kasi gusto niya yung blessing na nakuha mo, imbis na maging testimony, maging pangit na testimony sa'yo. Kaya huwag kang papayag, kapatid. Ipaglaban mo at ipanalangin mo, ipaninukluhod mo sa Panginoon. Amen? Katulad ng ginawa ng tatay, Lord, hindi pwede. Binigay mo, pagpapala mo ang anak kong to. Kaya Lord, alam ko na pagagalingin mo ang sakit niya. At nakuha ng tatay na yon ang milagro sa buhay niya. Amen ba? So brothers and sisters, is there a blessing right now in your life? Na pinagpray mo noon, nakala mo blessing, bakit ngayon nagdududa ka na? Asawa mo ba yan? Huwag kang umamen, mami. Trabaho mo ba yan? Pinagpray mo, pero ngayon, duda ka na kung galing sa Panginoon. Boyfriend, girlfriend mo ba yan? Huwag muna mga kabataan, magtapos muna ng pag-aaral. Trabaho mo ba yan? Ibigay mo lamang sa Panginoon. Kasi kung pagpapalaya ng Panginoon, sasamahan ka niya hanggang dulo para ito'y maging buhay na testimony mo. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Diyos. So, nasa na tayo? Pang-4 po to, no? Nakakapagod. Sabi ko, tapusin na natin. Wait lang, mainit.
Ayan. Panglima na po. Oh, mabilis tayo. Ay, tingnan muna po natin ano ba yung kalimitan pala na dahil, bakit daw tayo kalimitang nakaka-forget ng faithfulness ng Panginoon? Sometimes kasi kapag sobrang busy na natin, or minsan kapag kino-compare natin yung sarili natin sa iba, nakakalimutan natin na ang Panginoon gumagawa sa buhay mo kasi nakita mo yung chapter 10 ng iba, pero nakalimutan mo na chapter 1 ka pa lang pala. Amen? Yun po yung naalala ko before kapag minsan kasi hindi mo maiiwasan, lalo na ngayon sa social media kapag nag-scroll ka, ang dami mong makikita. Tapos ang makikita mo, yung mga kabatch mo pa dati, itong kaklase ko, nagpupup lang to sa classroom. Pero ngayon, bakit ganun? Ang asensado na niya. Bakit dati? Ito, tinuturuan ko lang to, pero ngayon, mas magaling na siya sa akin. Then you forget na iba-ibang chapter pala ang pagsusulat ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Na minsan, kino-compare mo, chapter 10, chapter 15, or last chapter na pala siya. Di ba? Pero ikaw, pasimula pa lang. Kaya ang maganda palang comparison, yun po ang aking napagtanto, ay compare mo yung buhay mo sa buhay mo kahapon. At mararanasan mo at makikita mo, lumalago ba ako? Kapag improve yung buhay mo ngayon kesa sa buhay mo kahapon. Amen ba? At ang dalangin ko sa bawat isa natin, nawa naman po nakikita natin ang paglago. Hindi dahil kinukumpara natin yung paglago natin sa paglago ng ibang tao, kundi kinukumpara natin yung paglago natin sa paglago natin kahapon. Amen po ba? Ayun. Kaya wag po kayong ma-insecure. Kasi there is a God and in Him we have security. Amen po ba? Sige, palakpakan natin Panginoon. Ito po yung last, balikan po natin kasi po magta-transition na tayo dun sa small. So yung little faith daw po, yung nagwo-worry na faith, yung nagda-doubt, yung nag-fear, yung forgetful, at saka yung last po, yung little faith na kahit may authority, walang power, hindi po napagaling. Powerless ka. Bakit po? Kapag binasa po natin yung parallel story po nito sa Mark, makikita po natin, ang sabi po ng Panginoon, this type of spirit, sabi niya, kaya hindi nyo napalabas, because this type of spirit needs prayer, and for some version, needs prayer and fasting. Ibig pong sabihin, nagkulang po sa dependence sa Panginoon ang mga alagad. Sometimes po kasi ganun tayo dahil confident tayo, binigyan tayo ng authority at nag-work yung faith natin sa isang bagay, nakakalimutan na po nating maging dependent sa Panginoon. Ang naaalala natin yung previous na mga success natin, na pagtagumpayan natin yung problemang to, kaya ito kayang-kaya na to. Napagtagumpayan ko yung kasalanan na to, kaya ito kayang-kaya na to. Pero nakalimutan natin na kaya natin napagtagumpayan dahil sa Panginoon na sumama sa atin. Kaya yun ang sabi ng Panginoon, this needs prayer and fasting. Bakit? Kasi kailangan mo pa rin ng dependence sa Panginoon. It's not by your power. It is by God's power alone. Amen ba? Kaya yun po pala, sometimes kasi, minsan, may mga kasalanan na sobrang nakabaon na sa pagkatao natin. Yung kapag ginulat ka, ang masasabi mo ay, iba na. Nako, di ba? O yung kapag ikaw lang mag-isa, kung ano-anong ginagawa mo. Or kung halimbawa, may nakita ka na nagdadaan sa labas, iba-iba na ang naiisip mo. Pero pero iniisip mo, bakit ganun? Hindi ko pa rin mabitawan yung kasalanan na to. Bakit ganito pa din yung pag-iisip ko? Brothers and sisters, paalala ng Panginoon, baka kulang sa prayer and fasting. Baka kulang sa dependence sa Panginoon. Baka yung bisyo mo, na tuwing nagwo-worry ka, nagda-doubt ka, natatakot ka, napapayosi ka, yung bisyo mo, na tuwing nakakalimot ka o gusto mong makalimot, umiinom ka, pero gusto mo nang tigilan, pero hindi mo magawa, nasa Diyos ang awa
nasa Diyos pa din ang gawa. Amen po ba? Basta ang kailangan mong gawin, isuko mo ito sa Panginoon. Pero syempre, dahil doon, kailangan pa rin natin ng action. Amen? Ang Diyos ang gagawa sa buhay natin kapag tayo ay hahakbang. Kasi sabi nga naman po sa Bible, faith without works is dead. So ito po yung 5 na paalala ng Panginoon. At pag-check sa puso natin, yung little faith ba na gusto nating diligan, ito yung faith na may worry, ito yung faith na may doubt, may takot, nakakakalimot, o yung powerless. Kasi kung yan po yung didiligan natin, patay na faith po yan. Kapag tumubo po yan, wala. Kahit anong dilig mo, hindi yan tutubo. Ano pong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, wag yung little faith. Punta ka dun sa small as a mustard seed. Sabihin po natin, small as a mustard seed. Ano po yun? Parehas namang maliit. Pero ang sinasabi dito, maliit pero totoo. Maliit pero buhay. Amen? Anong pangako ng Panginoon kapag meron tayong totoo at buhay na pananampalataya? Sasabihin mo sa mountain na umalis dyan at pumunta sa ibang lugar at susunod yan. Hindi po yan literal na, Lord, para matest ko kung totoo yung pananampalataya ko sa iyo. Ngayon, uutusan ko ang Mayon Volcano. Pumunta ka sa Angono. Sino may gusto? Wala, wag naman. Mamaya pumutok pa yun, di ba? Pero alam niyo po ba, idiomatic expression lang po ito nung unang panahon ng mga Hudyo, nang ibig sabihin, kahit anong laki ng problema mo, kahit anong laki ng challenges na nasa iyo, kung meron kang maliit na pananampalataya pero buhay ito at itatanim mo sa tama, iko-connect mo sa tamang taniman, kundi sa Panginoon lamang. Amen? Ibig sabihin, anumang problema ang darating sa buhay mo, mawawala yan, papaalisin niya ng Panginoon. Amen ba? May problema ka bang malaki ngayon, mabigat? Kung meron, ibigay mo sa Panginoon. Madami tayong pwedeng problema, mga mountains. Sabi nga po dito, ay pinakamahirap, finances. Laking problema nito, relationship. Ang laking problema, health, anxiety, loneliness, even work pressure. Lahat po ng yan, family conflict, meron po ba dito? Nalulungkot ako minsan kapag yung mga magkakapatiran, no? Parang ang tagal pa bago magpansinan. Mountains na yan, sinuko mo na, ang bigat. Pero sabi ng Panginoon, bigay mo sa Kanya. Pangalawang instance po, na sinabi yung small faith, yung small faith pala, na totoo, nakakaalis ng mountain. Pero bukod po doon, nakakapag-uproot ng puno. Sabi po sa Luke 17, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea and it will obey you. Ibig pong sabihin, yung small, genuine faith, kayang mag-uproot ng deep-rooted problems ng buhay mo. Ano po ba yun? Yung problema ng lust, problema ng addiction, problema ng impatience, resentment, kaya yang alisin. Basta meron kang tama at tunay na pananampalataya sa Panginoon. Gano'n man kaliit yan, basta ito'y nakadirekta sa Panginoon. Amen ba? Brothers and sisters, so alam natin, ganito po pala yung advantages. So alam ko na ano yung little faith, alam ko na po kung ano yung small faith. Kahit pala little at small, kahit kala natin magkaiba, ay magkaparehas, different pala. Yung little faith na tinutukoy ng Panginoon, ito pala yung faith na nag-worry ka, nagda-doubt ka, may fear, may forget, merong powerlessness. Pero yung small as a mustard seed, ito pala yung faith na kayang mag-move ng mountains, kayang mag-uproot ng trees. Kung meron kang pinapanalangin sa Panginoon, ang nais ng Panginoon makita lamang sa iyo, that small, genuine faith sa Kanya. Kasi kahit anong laki ng pananampalataya mo, it will fail kung hindi nakatuon sa Panginoon. Amen ba? Ngayon po, puntahan natin. Ito, patapos na po ako.
kapag gusto nating palakihin, palaguin ang ating pananampalataya, kailangan nating i-farm. Tama? Sino pong nagpa-farm bill? Dati. Wala, ako na lang ba? Hindi niyo po alam yon, ang farm bill, nagtatanim yon ng halaman. So doon po ako natuto na magtanim, ay online lang pala. Pero sabi po dito, kung nais nating palaguin, kailangan nating ma-realize, we need to know how to farm. Ang una po, ma-realize natin that if we have little faith, it will fail. Because little faith sees the problem bigger than God. Kung maliit ang pananampalataya mo at chinek mo, nag-worry ka, nagda-doubt ka, ibig sabihin, mas pinapalaki mo ang problema at nakakalimutan mo na mas malaki ang Panginoon sa problema mo. Ang parallelism ko po dito, yung parang, an illustration ko po, years ago, months ago pa po, kung natatandaan nyo, ay tungkol po sa piso. Sino po may piso dyan? Kung wala po, 1,000 na lang. Imagine nyo po may piso, eto na lang hawak ko. Kapag tinapat nyo po sa araw, natatakpan yung araw, tama? Kahit piso lang siya, maliit siya, kahit gaano kalaki yung araw, matatakpan niya. Bakit? Kasi yun yung nakaharap sa'yo at yun yung mas malapit sa'yo. Pero kapag inalis mo yung focus mo dun sa piso at ang tinignan mo yung araw, makikita mo kung gaano kalaki ang araw. Ganon din po pala sa buhay natin, Kristiyano. Kapag yung problema, mas pinapalaki natin sa buhay natin, matatakpan nito kung gaano kalaki ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya ang nais ko po, ang dalangin po sa atin, ma-realize natin, nandito pa ba tayo sa level na to? Little faith? Then kailangan na po nating baguhin because it will fail. Ang nais ng Panginoon, yung little mo, gawin mong small. Parehas lang, pero yung small, yun yung genuine. Parang mustard seed, ang laki niya lang po, 1 to 2 millimeters. Pero kapag tinanim mo, dahil ito'y buhay, ito po'y lalago at magiging 2,000% growth pa. 2,000 times growth, sa height pa lang po, hindi pa kasama ugat, hindi pa kasama yung width. So ibig sabihin, sa isang maliit na pananampalataya, basta't ito'y totoo, malaki ang magiging impluwensya nito. And imagine, brothers and sisters, kung bawat isa sa atin may ganitong mustard seed na pananampalataya dito sa COG Angono, tiyak, marami tayong mas maaabot na kaluluwa at mas lalaganap ang salita ng Panginoon dito. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Diyos. So kailangan po natin pala, instead na little, sige na Lord, check mo ako, nawa po, small yung faith ko, magsimula ako dito. Pero yung small faith, ito yung faith na may action. Sinabi ko po dito, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa, pero kailangan na rin po nating gumawa. Amen? Hindi mawawala ang gawa ng Panginoon, pero kailangan din na may hakbang po tayo. Ang pong small faith, ano po ba yun to? Ito yung, it doesn't have to be big. Ito yung kailangan mo lang umaksyon. Kanina po, may tinanong ako, na isang katatayan, meron daw po siyang malaking problema. Pero, hindi niya lang po i-share, baka po mag-iyakan tayo dito. Tawagin ko na lang po siya. Ayan. Tawagin po si Kuya Teteng. Tara, Kuya Teng. Sige, palakpakan po natin si Kuya Teng. Nagulat yung mga tao, saka yung mga pamilya. Ano kayong malaking problema nito? Hindi po, illustration lang to. Because sometimes we act, but we act alone. Tama? Halimbawa, may problema si Kuya Teteng, ako yung problema. Sometimes, gusto niya buhatin mag-isa. Sige nga, Kuya Teng, kaya mo ba ako? Mag-isa. Kasi mabigat yung problema mo eh. Sige nga, kaya mo ba? Kaya? Hindi. Hindi pala kaya. Bakit? Kasi binubuhat niyang mag-isa yung problema. Mabigat? Bigat? Mabigat kasi binubuhat mag-isa. Uma-action, pero sinosolo ang action. Tama? Pero kapag nagpatulong ka sa Panginoong Jesus, tawagin natin si Jesus. Jesus! Sabihin mo natin, 1, 2, 3, go. Jesus!
Oh, ayan, dumarating na po si Jesus. Hindi po siya yon. Kumuha lang po ako ng kaya kong buhatin. Pero illustration lang po. Maliit na pananampalataya, kailangan may action, pero yung action mo, pag sinolo mo, hindi mo ako kaya, kuya, no? Hindi kaya. Pero pagkasama si Jesus, Jesus ka ba? Kayang-kaya. Ay, kayang-kaya. I-try nga po natin, kaya nyo ba ako? Sige nga, may medics po ba dyan? Wait lang ah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you po mga katatayan. O, diba? So, alam nyo na, ha? Na magaan ako. Yun. Hindi, joke. Brothers and sisters, short illustration, pero nawa po ma-realize natin, ganun pala, no? Ang maliit na pananampalataya, kung hindi naman nakatuon sa Panginoon, baliwala. Kailangan pala, yung maliit na pananampalataya na aaksyonan mo, kasama mo pa rin ng Panginoon. Para yung hindi mo kayang buhatin na problema, bubuhatin sa'yo ng Panginoon. Amen? Sige, palakpakan natin, Panginoon. At thank you po sa mga katatayan. Meron po kaming fellowship mamaya. Kung gusto nyo rin po na maging example sa mga future preachings, sinadyak lang. May fellowship po kami mamaya. Anong oras, Kuya Teng? Kuya Noel? 4 o'clock. Ayan. 4 o'clock po mga tatayan. Invited po kayo. Fellowship po tayo. Masaya po doon. Tingnan nyo naman po game na game sila kapag mga ganito. Amen ba? Ayan. So, next po. Growing faith. Lord, thank you. Maliit na pananampalataya, dapat aksyon nakatuon sa'yo. Pero Lord, gusto ko din na lumago pa yung pananampalataya ko. Yung paglago ng pananampalataya pala, kailangan kasi nakadepende ka sa Panginoon. Growing faith relies on God. Una po, the little faith, it fails. Small faith, it acts. But a growing faith, not just acts, but relies and depends on God. Sometimes kasi gawa tayo ng gawa, pero hindi na tayo nakadepende sa Panginoon. Kailangan tingnan natin, kasama pa ba natin ang Panginoon? Baka naiwan na natin sa gitna pa lang. Pero ang maganda sa Panginoon, kapag sinuko natin sa Kanya ang lahat ng desisyon natin, hindi Kanya iiwan sa ere. Sasamahan Kanya hanggang sa dulo. Thank you, Lord. Nawa po, kung hindi na tayo small faith, nag-grow na yung faith natin, nawa po, mabot natin ito, which is yung mature faith. That mature faith, yung mature ka na at nagmo-move na ang Panginoon sa buhay mo. Yung mga mountains na problema mo, they move, and it's not because your faith is big, it's mature. And they move because God is big. Amen ba? Brothers and sisters, magandang halimbawa niyan, kung mature ang pananampalataya, di ba? Yung mache-check na lang natin minsan sa buhay natin eh. Yung sinabi ko nga po kanina, di ba? Ang mga Kristiyano, sometimes mas sensitive pa sa gawa ng kapwa natin Kristiyano. Tama na dahil, Christian yan. Ang tingin natin, mataas na yung standard natin sa kanya. Na, dahil Kristiyano yan, dapat hindi na yan nagkakasala. Dahil Kristiyano yan, dapat hindi na yan nakaka-offend. Pero kapag na-offend tayo, natalisod tayo, nalulungkot tayo, ayaw na natin. Tama? Bakit ganun, no? Na kung kailan tayo naging Kristiyano, sometimes doon pa tayo mas naging sensitive. Nagiging konting kibot, kinatatampo, konting kibot, ayoko na, sa iba na ako mag-church. Ayoko na, hindi ko na siya kakausapin. Ayoko na, na-offend na ako. Natalisod na ako. Balik po tayo dito, indication ng mature faith is you move or the mountains are moved, the challenges are moved because you put your reliance, your dependence on God. Sometimes, brothers and sisters, we think of we see others
and we focus on others instead of focusing on God. Kaya minsan, natatalisod tayo, minsan, nadadapa tayo, kasi ang tinitignan natin, hindi ang Panginoong Hesukristo, kundi yung paligid natin. Ay, ganyan si pastor. Ay, ganyan si pastora. Ay, ganyan si sister, si brother. Ayoko na. An indication that we are growing and that we are continue to become mature in our faith, in our Christian life, is yung mga ganong bagay, hindi na natin kinatatalisod. Yung mga ganong bagay, na-offend man tayo, pero hindi tayo nag-i-stay offended, sabi nga ni Pastora. Because it's normal to get offended, but it's your choice to stay offended. So, in our life, when we do our farm bill, di ba, sa buhay natin, we try to walk in faith. Siyempre, ang gusto naman natin, tayo'y lumago. So we realize if our faith is just little now, then Lord, I want to step up to that next level, the small, genuine faith that acts. And it acts because I have you, kasama kita. And then kung nandun na tayo, pero gusto natin ng next level, then we yearn for that growth and we practice that through reliance sa Panginoon. At kung nandun na tayo, Lord, lumalago na ako, gusto ko nang maging mature, mas mapakita sa mundo yung maturity ko bilang Kristiyano. Then, you desire this because the mature faith is not focusing on others, it's just focusing on Jesus alone. Amen po ba? Sige pa, palakpakan natin, Panginoon. Paano lumago? Pag nagpa-farm ka, alam mo, kailangan mong diligan. You trust God, and you watch Him do it again. May mga ginawa ba sa iyong Panginoon nung nakaraan? Na pagpapala, milagro sa buhay mo? At gusto mo mangyari ulit ngayon? Di dalangin mo sa Panginoon. Sabi nung tatay kanina, kapag binasa po natin yung parallel story sa Mark, ang sabi po ng tatay, I believe. Help me overcome my unbelief. Brothers and sisters, we all believe in God. But sometimes there's doubt, there's fear. You forget, there's powerlessness. There's worry. You just acknowledge that and tell to Jesus, tell to the Lord, Lord, I believe. If there is unbelief that you see in my heart, help me overcome it. And brothers and sisters, if you surrender that, if you acknowledge that, and you humble yourself, then you watch the Lord do it again in your life. Amen ba? Kung forgetful ka, nakalimutan mo yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay mo, balik ka sa Biblia. Yung mga milagro na ginawa niya, yung healing, yung provision na ginawa niya, kung kaya niyang gawin sa Old Testament, sa New Testament, kaya niya ring gawin ngayon. Kaya niya rin gawin ngayon, hindi lamang sa katabi mo, kaya niyang gawin sa buhay mo. So watch the Lord do it again. I invite everyone to stand up and let's confess, humble ourselves to the Lord. As we sing this song, let's acknowledge that, Lord, my faith, sometimes, Lord, it's challenged by my worries, doubts, fears. It's challenged by my forgetfulness and powerlessness. But Lord, I believe. And Lord, help me overcome my unbelief. Lord, I wanna see you do it again in my life, oh Lord God. As you have done through the ages, oh Lord God, as you're doing here and now, I yearn to experience it personally, oh Lord God. So Lord, my prayer is you do it again in Jesus' name.
But you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won. For you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, and faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Hallelujah. Sige po, wag nating sayangin ang pagkakataon na to na manalangin sa Panginoon through this worship song. Hallelujah. Thank you, Lord. We're declaring this, Lord, kung may madilim ngayon sa aming kinabukasan, alam namin, Lord, na hindi ito maglalast, oh Lord. There will be sunrise, there will be dawn, oh Lord God. Hallelujah. Yes, oh Lord, thank you, Lord. You are enough in my life, oh Lord God. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Sing your promise. Hallelujah. Promise Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your faithfulness, oh Lord God. Thank you, Lord, that your promises still stand, oh Lord God. Hallelujah. I'm still in your hands. Thank you, Lord. This is my confidence. Our confidence is in you, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Your promise still stands. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And let's surrender and declare the faithfulness of God in our lives. Hallelujah. This is my confidence. Yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Fail me yet. You never failed us, oh Lord God. Thank you, oh Lord. Thank you for your great faithfulness, oh Lord. Hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord and declare this. I've seen you move. Yes, oh Lord. You moved the mountains. Thank you, Lord. You moved the And I mountains, believe and we believe that you will do it I'll again, oh see Lord. you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You moved the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it. Oh, I've seen you move. I've seen you move. You moved the mountains. Yes, oh Lord. You are moving mountains right now, oh Lord God. Thank you, Lord. We are surrendering
great is your faithfulness. Your promises stand, O Lord God. Hallelujah. And we won't be insecure because we are secured in your hands. Our confidence rests on you, O Lord God, our God who never failed us. Hallelujah. This is my confidence. You never fail me yet. Hallelujah, Lord. Thank you. You are our God who never failed us. Thank you for your faithfulness, O Lord God. Thank you today for reminding us, O Lord, and helping us to reflect ano na ba lagay ng pananampalataya namin sa iyo, Lord. Do we have that little faith that fails? Is it now that small faith that acts? Or growing faith, O Lord God? Or is it now mature that moves mountains, O Lord? Pero Lord, alam po namin that you don't care how big. You just care, Lord God, if it's genuine. At alam po namin na kahit maliit magsimula, just like a mustard seed, so long as it's genuine, lalago po ito sa tulong ninyo. Lord, continue to remind us to depend on you, to rely on you, O Lord God, to do not forget our prayer life, to always obey and trust you, O Lord God. Because we know, Lord, as we do that, O Lord, you are continuing to grow our faith, our dependence, O Lord God. And we will experience your promises that you have done before. It will be done again, O Lord God. Lord, thank you. Dalangin ko po ang pagpapala nyo sa bawat isa, O Lord God, ngayong araw na ito. Binibigay po namin sa inyo ang pinakamataas naming pagsamba at papuri sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Sige po, tayo manatiling nakatayo para sa ating tithes and offering. Lord, thank you for today and thank you for this privilege, Lord, that we can seed into your kingdom. Lord, treat this as a mustard seed, alive, O Lord God, na pagpalain niyo po't basbasan at magamit po sa paglago ng inyong kingdom dito sa Angono and beyond. Lord, ano man po ang halagang ito po'y binibigay namin ng buong puso, Lord God, kalakip ng pananampalataya at paghakbang na, Lord, we acknowledge your lordship over our finances, O Lord. You are Jehovah Jireh that will provide, kaya kami po ay nagbibigay ng buong kagalakan, O Lord God. We know that we cannot ever outgive you, O Lord God, but Lord, we're just excited to be part of your work, of your kingdom, O Lord God. So Lord, thank you. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa kanilang mga kaloob. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! Yes! Lahat ng lumalago, pumalakpak! Wow! Nice to see you all, mga kapatid. Thank you that God brought us here to worship Him and give thanks to Him. Amen. Maganda po itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi doon, we must have a mustard seed faith. Pag sinabing mustard seed faith, it is the faith without unbelief. So, in-emphasize po doon ng Panginoon, it's the quality and the focus of your faith. Saan ba nakafocus ang faith mo? Dapat ang focus niyan ay nasa ating Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Pero pagkasama natin ang Diyos, marami tayong magagawa. Amen. Napakabuti ng Panginoon.
And for our announcement, mamaya po, after the second service, worship team, you have a quick meeting with your worship head, Sister Grace. And also, mamaya po, 3 p.m., lahat ng kabataan, magtaas ng kamay. Lahat ng kabataan, hindi noon, ngayon. Nililinaw ko lang. Sige po, lahat po ng kabataan na nandyan, taas ang kamay. Yan, hindi po namin kayo tatalian, kundi meron pong gawain mamaya, 3 p.m. And parents, if you have youth na mga anak, encourage them na umattend po ng ating mga gawain. Di po ba? Better na lumago po rin ang kanilang faith sa ating Panginoon. At gayon din po, next Sunday, 5th Sunday, meron din pong gawain ang mga ladies, C2S ladies po iyan, mga kananayan naman na may gawain. We're inviting all the ladies. Amen po ba? And ito po ang big event natin for the year 2026 on May 3. We will be celebrating our 15th year anniversary. Sino excited? And because it is our 15th year, we will be holding our anniversary. Doon po yan sa Grand Monaco Hotel. Tikling lang po yan. Pagkaahon lang po ninyo. Okay, sa mga nag-aalala po na walang sasakyan, don't you worry. Marami po may mga kapatid po tayong hinipo. They will provide, meron po silang provide na helicopter. Hindi na. May sasakyan po. Yung mga may sasakyan, pwede na po kayong dumiretso doon. Pero kung wala, huwag po kayong mag-alala, pwede po tayong meeting place dito. 9:30 po ang simula ng gawain. You should be here 9 a.m. Sa May 3 pa naman po yun. Baka sa Sunday, may alas 9 nandito. Hindi po yun sa Sunday, ha? May 3. Sabihin mo sa katabi mo, May 3 pa yun. Sabihin mo. Okay. At kaugnay niyan, okay, nais po namin na lumapit sa inyo and to encourage you na kung sino lang pong inihipo ng Panginoon and to celebrate with our 15 years of God's faithfulness to the church. Meron po tayong sobre na makita po doon sa likod. You can get one, okay, para po makatulong to contribute, para po ma-celebrate natin itong ating 15th year anniversary. Again, this is not compulsory, mga kapatid. If you want to help the church sa mga gastusin po in celebrating, open arms po, we will welcome any amount, okay. Wala po yan sa halaga. Ang mahalaga po, nanggaling yan sa isang masayang puso. At yun po ang pagpapalain sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay? So ngayon po, nakahanda na tayo palaguin ng Panginoon. Amen. Ang nakahanda, tumayo na po at tayo po magbalik ng papuri sa ating Panginoon. Come on, church! Jesus, sa'yo ang kaparihan, kaluwalhatian ngayon at napakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at napakailanman. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pwede bang itaas ang kamay ng mga tumanggap ng blessing ni Lord? Pupurihin ka sa amin. Amen. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapatayan. Minsan pa, mula sa puso ng papasalamat. Come on, church! Ibigay natin ang pinakamataas sa Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapatayan. Jesus.
pamamagitan ng mensahe sa araw na ito. Muli mong minulat ang aming mga mata, espiritual, na makita namin na hindi sa pangangailangan namin kung bakit mo kami tutugunin. Ang higit na tinitignan mo ay ang aming pananampalataya sa iyo. Lord, thank you na dinala mo ang bawat kaluluwang ito sa lugar na ito upang matuto at maranasan ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Lord, nang hindi ka, gusto mo Lord na lumago pa ang lubos ang aming pananampalataya. Dahil Lord, marami ka pang gustong gawin sa buhay namin. And we thank you Lord, na narito ang aking mga kapatid for their willingness na magamit mo at ang bawat isa Lord ay makaranas ng iyong kadakilaan. Patuloy niyo pong samahan ang bawat isa sa amin, O Lord, sa bawat araw ng aming mga buhay. Nagkakagulo man ang buong mundo, nagkakagulo man, O Lord, tumataas man ang presyo ng lahat ng bilihin. Pero Lord, ang iyong mga anak na sumusunod at nagmamahal sa iyo, kailanman ay hindi mo pababayaan at pagkukulangin. Lord, we claim that with faith, Panginoon, na ikaw ang Diyos sa patuloy na sasama sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat, provision. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ops, wait lang po. Hindi po papahayag ang March celebrants. Pasensya na po. 2 minutes lang po. Tinatawagan ko lahat ng March celebrants. Okay, ito po regalo natin sa kanila. Please come forward. We will pray for you. Sige na po, bilisan na po natin. Lahat po ng Marso, mula March 1 hanggang 31, pumunta po sa harapan. We will give something for you. Mga kapatid, pasensya na po, pero kailangan natin ipanalangin ang ating mga kapatid. Amen. As our gift to them. Can we extend our hands para ipag-pray po sa Panginoon ng ating senior pastor? Sige po. Okay, extend. Sige po. Pakipikit lang ng ating mga mata at paki-extend ng ating mga kamay sa mga birthday celebrant. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat po aming Ama, aming Diyos, dahil kayo po ang nagbibigay ng buhay. Salamat sa mga anak mong ito, Diyos, na nagsiselebrate ng kanilang birthday, Panginoon. Ito po ay isang malaking pagpapala na minsan pa dagdagan mo ang buhay ng iyong mga anak na ito. At hindi lang yan ang dalangin namin, Panginoon, kung hindi patuloy nilang maranasan ang pangako mo na buhay na ganap at kasaya-siya. Patuloy niyo pong palakasin ang kanilang mga panloob na pagkatao upang ang kanilang mga pananampalataya ay lumago at sila ay magamit mo para sa iyong karangalan at kapurihan, O Diyos. Lord, ang dalangin ko po na lukuban mo sila ng iyong banal na dugo at ng iyong kapangyarihan upang hindi makapanaig ang gawa ng kaaway na si Satanas sa pangalan ni Jesus. At kami po ay nagdideklara ng favor after favor, blessing after blessing na maranasan nila ito sa kanilang buhay upang makilala nila na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay at Diyos na hindi kayang tawaran. Kaya maraming salamat at sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang bawat isa sa kanila na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at buksan ng durungawan ng langit at ibuhos sa masaganang pagpapala. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy birthday! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless everyone. See you on Sunday. Ingat po ang lahat. See you next Sunday.
to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always there, every hour and everywhere. Your peace abound so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, that's it. Forever till forever meets the one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way that you did the life. Believe my faith and not my sight for you. Living it all for you. You are the way that you did the life. Believe my